Magandang umaga po, teacher. Kamusta kayo? Okay lang po. Maganda kung ganon. Okay, bago natin simulan ng lahat, tayo muna ay magkakaroon ng isang panalangin. Di ba po, ang ginagawa natin bago tayo gumawa ng mga bagay-bagay ay nananalangin muna tayo, di ba po? Opo, teacher. Okay, ngayon, tumayo tayo. Tapos, pagka nananalangin tayo, tumatay tayo mabuti. Niyuyuk ang ating ulo, pinipikit ang ating mga mata. Ngayon, sa ating panalangin, dapat walang gumagawa ng ingay. Okay, pakinggan po natin ang isang panalangin. Almighty God, you are the source of life. We thank you for all the blessings you have given to us. Thank you for giving us another day to learn something new. Clear our mind and help us focus. Guide us and our teacher as we study and create new learning experiences. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen! Bago kayo umupo mga bata, mangyaring pakipulot mo na ang mga katiting na plastik o papel sa sulok ng iyong mga upuan. Okay na po, teacher. Okay, maraming salamat. Maaari na po kayong umupo. Thank you po. Dumako naman po tayo sa magtatala ng ating talaan. Ngayon, maaari bang pakitignan mo sa iyong likuran? Sa harapan, sa kaliwa at iyong kanan kung may lumiban na iyong kaklase? Wala po, teacher. Magaling kung ganon. Dahil perfect attendance kayo sa araw na ito, bibigyan ko kayo ng tig-2 puntos pagkatapos ng iyong quiz mamaya. Yay! Hindi po ba pwede sa final grade na lang po, teacher? Hindi po yun pwede sapagkat sa final grade, nakasalalay din po yan sa mga quizzes ninyo. Kaya makinig kayo ng mabuti. Okay po. Ngayon naman, bago tayo dumako sa iyong aralin, meron akong inihanda dito mga alituntunin na dapat sundin natin sa loob ng ating klase. Nagkakaintindihan po ba tayo? Opo, teacher. Okay, ang una nating alituntunin ay makinig ng mabuti sa guro na nagsasalita sa harapan. Ang sabi dito, makinig. Dapat po, nakikinig tayo sa ating mga guro. Okay po ba? Opo, teacher. Ang pangalawa naman ay, kung gustong sumagot o magtanong, itaas lamang ang kanang kamay. Kung gusto mong sumagot o meron kang gustong sabihin, itaas mo lamang ang iyong kamay. Maging tapat sa sarili, sa kapwa at sa guro. Ngayon naman, dapat maging tapat ka, maging honest ka sa iyong kaklase, sa iyong sarili at sa iyong teacher. Nagkakaintindihan po ba tayo? Opo. Okay, magaling kung ganon. Ngayon naman, tayo dumako sa ating pagbabalik-aral. Dito masusukat kung talagang nakinig kayo kahapon at kung meron pa kayong naaalala patungkol sa ating napag-aralan. Narito ang panuto. Basahin ko sa inyo. Tapos, may isang bata na pumunta sa harapan at gawin ang naitalang aktibidad. Tukuyin ang mga larawan kung ito ay nagpapakita ng kalambutan o pag-uunat at lagyan ng check ang column na katapat ng oo o hindi. Mga larawan na nakasaad dito, lagyan lamang ng check kung ito ay nagpapakita ng kalambutan o pag-uunat. Naintindihan po ba? Opo. O sige, sino gustong sumagot? Pumarap na. Ma'am, Sige, ako po. eri ka na dito. Kalambutan. Okay, magaling! Talagang nakinig siya kahapon. Sa una nating larawan, ito ay nagpapakita ng kalambutan o pag-uunat. Tama. Sa pangalawa naman, ay tama din. Nagpapakita din siya ng kalambutan at pag-uunat. Sa pangatlo, ito ay hindi nagpapakita ng kalambutan at pag-uunat. Kaya tama lang nalagyan ng check dito sa hindi. Sa pang-apat at panglima, ay nagpapakita rin siya ng kalambutan at pag-uunat. Magaling sapagkat hanggang ngayon ay naaalala mo pa din ang ating napag-aralan. Sana lahat kayo ay ganun din. Ngayon naman sa ating pagpapatuloy ng ating talakayan sa araw na ito, meron akong inihandang kwento. Gusto ko makinig kayong mabuti upang mamaya meron kayong maisasagot sapagkat ako'y naghanda ng mga katanungan patungkol sa ating babasahing kwento.
Naintindihan niyo po ba mga bata? Opo, teacher. Ang pamagat ng ating kwento ay ang magkakaibigan. Sino sa inyo ang may kaibigan? Ako po, teacher. Magaling sapagkat kayo lahat ay may mga kaibigan. So ang ating kwento ngayon ay ang mga magkakaibigan. May 5 na magkakaibigan na sobrang aktibo sa kanilang asignaturang physical education. Sila ay sina Remy, Gina, Evelyn at Arian at Yolanda. Sila ay 5 magkakaibigan. Masaya silang nag-eensayo sa mga ehersisyo sa kalambutan ng katawan sa gym para sa kanilang performance task bilang isang grupo. Kaya naman, sila ang may pinakamataas na marka sa lahat ng pangkat sa kanilang klase. Yung 5 magkakaibigan ay palagi silang nagpo-practice ng kanilang sayaw patungkol ng kanilang sasayong kalambutan patungkol sa physical education. Kaya pagkatapos ng kanilang practice, ay sila yung nakakuha ng ng pinakamataas na grado. Kaya sa inyo, kung meron ng pinapahanda ang inyong mga guro, gawin ito, mag-practice kayo para kayo din ay makakuha ng mataas na grado. Nagkakaintindihan po ba mga bata? Opo, teacher. Ito ang mga inenda kong mga tanong. Sagutin ang mga sumusunod na katanong. Isulat sa kwaderno ang iyong sagot. Unang tanong, sino-sino ang magkakaibigan? Sinong gustong sumagot? Ma'am, ako po. Yes, ano yung sagot mo? Ma'am, ano po? Si Remy, Gina, Evelyn, Arian at Yolanda po, ma'am. Magaling sapagkat nakinig ka ng mabuti. Ngayon sa pangalawa, saan sila nag-e-ensayo? Ma'am, sa gym po. Magaling, apakagaling nyo naman. Talagang nakikinig kayo. Panghuling tanong, ano ang naging resulta ng kanilang pag-e-ensayo? Ma'am, sila po yung may pinakamataas na marka sa lahat ng pangkat sa kanilang klase, ma'am. Magaling! Kaya kung kayo naman ay mag-e-ensayo kayo ng maayos. Sa susunod nating gagawin, nais kong makinig kayo ng maayos sapagkat narito sa una nating alituntunin na dapat makinig sa nagsasalita sa harap. Okay po? Opo, teacher. Ayan mga bata, so sa inatang activity kanina, ano kaya sa palagay nyo ang mapapag-aralan natin ngayon? Patungkol ma'am sa ehersisyo ng kalambutan ma'am o pag-uunat po? Ayan, tama. So ngayon, inaasahan ko muli ang iyong kooperasyon kasi meron tayo ditong mga gagawin mamaya pagkatapos ng discussion natin. Okay mga bata? Okay po. Ayan mga bata, so sino sa inyo yung palaging nagpupunta sa gym? Wala po. Wala. So, sino naman sa inyo yung bago gigising, nag-e-ehersisyo siya? Tulad na lamang po ng tinataas yung kamay, or nag-iinat. Sino Ma'am, sa ako inyo? po. Ayan, tama. Dapat, mga bata, bago tayo gigising sa ating higaan, kailangan nating mag-unat-unat para sa ganon. Hindi tayo magkakaroon ng injury kapag nag-exercise tayo, okay? So, ayan, makinig na tayong mabuti mga bata. So, ang pag-aaral natin sa ngayon ay patungkol sa flexibility o kalambutan ng katawan. So, ang kalambutan o flexibility ay kakayahan ng isang tao na mabaluktot o mabend at makapag-unat ang sarili ng hindi nasasaktan. Ito ay nakakatulong sa paggawa ng mga gawaing bahay at niiwasang magkaroon ng sugat sa katawan. Sa huli, ang taong may malambot na pangangatawan ay matitiyak na may wastong tikas sa lahat ng oras. So, meron tayo ditong mga wastong pag-ehersisyo. Bago tayo matulog, ay pagkagising. So, narito yung mga wasto nating gagawin. Una, lumuhod sa sahig. So, ganito siya, luhod tayo sa sahig. At ikalawa, una, luhod sa sahig. Ikalawa, ilagay ang 2 kamay sa likod at hawakan ng mahigpit. Ganito. Ilalagay natin yung 2 nating kamay sa likod at hahawakan ng mahigpit. Ituwid ang inyong mga braso.
nakatuwid na siya. Tingnan niyo mga bata, okay? Kasi ide-demo niyo ito mamaya. O, ituwid ang mga braso. At pang-apat, ibaluktot ang iyong katawang paharap habang nakataas ang dalawang braso. So, gagawin natin ito ng 10 segundo. Ibig sabihin, magpapaganon tayo. Okay. So, ganito siya mga bata. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ayan. So, ganun po yung shoulder and chest stretching mga bata. So, ano yung unang hakbang na gawin ulit? Lumuhod. Ikalawa, ilagay ang dalawang kamay sa likod at hawakan ng maigpit. Pangatlo, ituwid ang mga braso at pang-apat, ibaluktot ang katawan. Yan, so nakuha ba mga bata? Opo, teacher. Okay, so meron tayong letter B or ikalawa. Ito yung across chest stretch. So, arm across chest stretch. So, narito yung mga hakbang. Una, tumayo ng matuwid. Paano ba tumayo ng matuwid? Ganyan, tama, ganyan. Tayo ng matuwid. Ilagay ang kanang braso sa kabilang dako. Ibig sabihin, ganito ng iyong dibdib. At ikatlo, ilagay naman ang iyong kaliwang kamay sa kanang siko. So, ganon. Pakalawa, kanang siko. Pang-apat, hilahin ang kanang kamay at huwag munang gumalaw ng 10 segundo. Gawin ang una hanggang ika-4 na hakbang gamit ito. Ano yung una? Tumayo ng matuwid. Ilagay ang kanang braso sa kabilang dako ng dibdib at hilahin ng kanang kamay patungo sa harap ng dibdib. So, ganito siya. Gawin natin siya ng 10 segundo. Okay, magbilang tayo mga bata. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Sabahan. Oh, nakuha nyo? Opo, teacher. Ayan, so yung pangatlo, letter C, ay tricep stretch naman. Yung hakbang na gagawin natin ay tumayo ulit ng matuwid. Ganito. Ilagay ang kanang kamay sa iyong likod. Ilagay ang kaliwang kamay sa kanang siko. Hilahin ang kanang siko patungo sa ulo. Huwag mo nang gumalaw at gawin ito ng 10 segundo. Matuwid, ilagay na naman yung kanang kamay dito. And then yung siko. And then hihilahin natin to mga bata. Ito na hilahin at magbibilang tayo ulit ng 10 segundo. Okay mga bata? Magbibilang na tayo. Okay, so ganito siya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, so, nag-gets nyo na mga bata? Opo, teacher. Ayan, so yung ginawa nating stretching kanina ay upper body flexibility exercise. So, ngayon naman, dadako na tayo sa lower. So, pagka lower mga bata, ano yung nasa isip nyo? Mula bewang pababa. Ayun, tama, mula bewang pababa naman ang i-ensayuhin natin or i-exercise natin. Ayun, so dako naman tayo sa standing calf stretch. So, narito yung 4 na hakbang natin gagawin sa standing calf stretch. Una, ilagay ang dalawang kamay sa pader. Lagay down. And then ikalawa, ang kanang binti ay dapat nasa likod. Ito yung kanang binti natin mga bata ha, dapat nasa likod. And then, itulak ang pader at iunat ang kanang binti. Huwag mo nang gagalaw at gawin ito ng 10 segundo. So, ganito po yung standing calf stretch mga bata. Tingnan nyo po ng maigi kung paano ko i-demo, okay? Kasi gagawin nyo ito mamaya. So, bibilang ulit tayo ng 10 segundo mga bata. Okay, so 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, so yun mga bata, yung standing calf stretch. At yung susunod, yung abductor stretch. So ano nga ba ulit itong abductor stretch? So
So, yung narito na naman ulit yung 4 na hakbang ng abductor stretch. Una, tumayo ng matuwid. Paano ulit tayo ng matuwid? Ganito siya. Tumayo ng matuwid. Habang nakaunat ang kaliwang paa. Dahan-dahang umupo para maiunat ang ating paa. Dandang umupo, maunatin yung kaliwang binti. Excuse me. Ikatlo, unatin ang binti habang inaabot ito gamit ang kamay at gawin to ng 10 segundo. Una, tumayo ng matuwid habang nakaunat ang kaliwang paa. So, ganito ang gagawin natin mga bata. Dahan-dahan lang po ha, kasi yung muscle natin baka mabibigla. At kalawa, dahan-dahang umupo para maunat ang kaliwang binti. So, ganito siya. And then, unatin ang binti habang inaabot gamit ang kanang kamay. Saan nga ulit ang kanan natin? Ito. At huwag munang gumalaw. So, and sanang 10 segundo, magbibilang ulit tayo mga bata. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ayan mga bata. So, yun po yung abductor stretch. Abductor stretch, ganun mga bata. Okay, abductor, pwede ding umupo para hindi naman agad-agad maano yan, yung muscle natin. Or pwede din ganito. At yung ikatlo, standing quadricep stretch. Ayun, standing quadricep stretch. Okay, so narito yung hakbang. Una, tumayo gamit ang kaliwang binti. Okay. And then, hawakan ang iyong sakong at hilahin ito pataas. Patungo saan? Sa puwet. Then, huwag munang gagalaw at gagawin ito ng 10 segundo. And mga bata, dapat may pader tayong hinahawakan. So, ganito po siya. Then, huwag kayong galaw ng galaw kasi pag hindi nyo kayang ibalanse yung katawan nyo, matutumba kayo. Kaya, meron tayong pader dito. Okay, bilang ulit ako ng 10 segundo, mga bata. Okay? So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ayan. So, naintindihan nyo na mga bata? Opo. Mga bata, ano ulit yung mga tamang paraan sa pag-ehersisyo sa upper flexibility exercise? Merong 3 doon. Ano ulit yung una? Shoulder and chest stretch. Ano ulit yung dalawa? Arm across chest stretch. Ay, 3. Tricep stretch. Tricep. Sa lower naman, kasi nga may upper tayo, meron din sa lower flexibility exercise. Ano ulit yung mga 3? Standing Una, calf stretch. Standing calf stretch. Abductor stretch. Abductor stretch. At 3. Standing quadricep stretch. Oo, ayan. So mga bata, inaasahan ko na sa susunod ulit na activity ay alam nyo na kung paano i-demo, paano tumayo ng matuwid, para sa ganun hindi tayo masasaktan at hindi tayo matutumba. Okay mga bata? Okay po. Ayan. So, ayan mga bata, nasiyahan ba kayo sa inyong ginawa kanina? So, kung nasiyahan kayo sa inyong ginawa kanina, mangyaring palakpakan naman natin mga kamay. So, meron tayo ditong katanungan para sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Paano nyo mai-apply ang flexibility exercises? So, paano nga ba? So, hindi sa pamumuhay kasi mga bata pa naman tayo. So, paano na sa nagagamit sa buhay natin? Or sa sitwasyon nyo ngayon, paano nyo sa ginagamit? Okay, di ba naglalaro tayo? Okay, di ba naglalaro tayo? So, before natin maglaro, anong ginagawa natin? Di ba nag-exercise tayo? So, sa mga exercise na yun, nandun yung mga flexibility exercises na ginagawa natin para maging strong tayo sa paglalaro natin at hindi tayo matalo. So, sa mga flexibility exercises, yung ginagawa natin, ay yung mga naayon lamang sa edad natin. Tulad ng mga basic stretching, di ba? Yung mga ginagawa natin, yung mga basic exercises. So, kung kinakantest kayo ng mga teacher, alam ko na hasang-hasana kayo sa paglalaro or sa pag-exercise. So, yung mga exercise na ginagawa natin is alam natin na magagamit na natin siya, hindi lang sa paglalaro, maaari din natin siya gawin as a
yung mga gawain natin sa bahay, di ba? Before tayong gumawa ng mga gawain sa bahay, nag-stretch muna tayo. Hindi lang sa gawain sa bahay, kundi kapag morning, di ba? Morning, mag-stretch tayo kapag every morning or tinatawag na morning routine exercises. So yun yung ginagawa natin, yung ginagamit natin yung flexibility exercises natin sa pang-araw-araw. Sa laro, morning routine exercises, or even sa mga household chores. And then, meron tayo ditong activity. So, iguhit ang smiley face kung oo ang iyong sagot at sad face naman kung hindi. Ilagay sa kwaderno ang iyong sagot. So, kung ano yung kwaderno na nandyan sa inyo, or sa one half, isulat natin siya sa one half. Okay, so number 1, basahin natin. Naisagawa mo ba ng maayos ang lahat ng mga gawain? So, yung mga tinutukoy niyang gawain is yung mga exercises na ginawa ninyo kanina. Kung naisagawa niyo na maayos, maaaring isulat ninyo ang smiley face. Kung hindi naman, sad face. Naipakita mo ba ang iba't ibang flexibility exercises? So, naipakita niyo ba? Ginaid pa kayo ni teacher? So, ayan, kung naipakita nyo, smiley, at kung hindi, sad. So, tama ba ang galon ng iyong katawan habang ginagawa ang gawain? So, nandyan si teacher para i-guide kayo. So, alam natin na tama yung ginagawa natin, di ba? So, smiley, pero kung hindi naman, sad. So, nasiyahan ka ba sa inyong ginawa? So, di ba, nagpalakpakan tayo kanina dahil nasiyahan kayo? So, smiley. Pero yung mga hindi nagpalakpakan, sad face. At hindi sila nasiyahan sa ginawa ninyong gawain. So, meron tayong 2 minutes para tapusin yung mga activity ninyo. At pagkatapos niyan, maaari nyo nang isubmit sa unahan. So, ayan, tapos na ba? Okay, pasa na sa unahan at mag-proceed na tayo sa susunod nating activity. Ngayon naman, sino sa inyo ang makapagbubuod sa napag-aralan natin ngayon? Yes, Irene? Tama, ito ay tungkol sa flexibility exercise. Sino sa inyo ang makapagbibigay ng 3 uri ng upper flexibility exercise? Yes, Joanne. Mahusay. Ano naman ang 3 uri ng lower flexibility exercise? Yes, Aryan. Mahusay kayong lahat. Ngayon naman, masasabi ko ng handa na kayo sa isang aktibidad. Pero bago tayo pumunta doon, para bang anyayahan ko sina Miss Gina at Remy Nguyek na pumunta sa harapan upang i-demonstrate sa atin ang sayaw na Kung Ikaw Ay Masaya gamit ang flexibility exercise. Ngayong natapos na nating sayawin ang Kung Ikaw Ay Masaya gamit ang flexibility exercise, maaari bang sagutan sa inyong kwaderno ang mga katanungan? Iguhit ang sad face kung ito ay hindi pa nagawa at smile face naman kung ito ay nagawa na. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para gawin ito. Para naman sa inyong takdang aralin, subaybayan ninyo ang isang linggong paggamit ng flexibility exercise. Isulat ito sa inyong kwaderno.
Dito na nagtatapos ang ating aralin ngayong umaga, class. Mag-ingat sa pag-uwi. Goodbye, class.